Cindy, bakit niyo po ginagawa sa akin to? Because I don't like you. Ayoko na pong pagmula ng gulo. Gusto ko na pong magkaayos tayo. Pwes, gawin mo ng lahat ng gusto ko. Look who's calling! Susunduin ako ni Jeffrey. May date kasi kami ngayon eh. Si Jeffrey, nililigawan si Cindy. Simple yun. Porke ako yung escort niya sa debut, may gusto na ako sa kanya. Hindi basta-basta makapalitan ni Cindy si Pyra. Iba talaga si Pyra, dude. Pyra, pwede favor naman. Igawa mo naman kami ng merienda ni Sasha. Anong ginagawa mo? Ikaw maghuhugas ng mga pants? Tita Susan cares so much about her kitchen stuff. At pag nalaman niya na kinaskas ang kanyang mga mamahaling pants, naku, all hell will break loose for Pyra. Kung kailan at saan. Ay, buti naman tapos na. Ay, ako, kailangan ko na hugasan to. Baka mamaya pagalitan na naman ako. Hala, ba't naman nagkaganito to? Ay, naku, baka kailangan kuskusin ko pa. Hala. Ano nangyari? Cindy. Ano po? Oh my goodness! Anong ginawa mo, Pyra? Di ba sabi ko sa'yo, ginamitan mo ata ng oil eh. Tingnan mo, puro gasgas na. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal yan, Pyra? Imported pa yan, galing pa yung US. Ma'am Cindy, hindi ko naman po sinasadya eh. Naku, siguro ba may magagalit? Opo? Sino ho bang may-ari nito? Tita, are you busy? Yes. Mamaya tayo mag-uusap. Kasi Tita Susan, nagmerienda kami ni Sasha at inutusan namin si Pyra na igawa kami ng pancakes. Kaso, ginamit ni Pyra yung bago mong pants. What? Sino nagsabi sa kanyang gamitin niya yon? I don't know. Pero something else happened. Sa tingin ko, Tita, ikaw na dapat ang mag-check kung ano nangyari. Bakit? Anong nangyari? Anong ginawa mo sa lutoan ko? Ha? Hinugasan ko lang naman po, ma'am. Sino nagbigay sa'yo ng karapatang hugasan ang bago kong lutuan na ako lang ang dapat ang gagamit? Ha? Alam mo ba kung magkano yan? Kahit ilang buwan mong sweldo, kulang pang pambayad dyan. Hindi ko naman po sinasadya eh. Hinugasan ko lang naman po. Tatanggalin ko yung oil kaya ginamit ko yung... Eh kasi nga atribida ka! Pakilimera ka! Hindi mo naman alam gamitin kasi hindi mo alam kung magkano yan eh. Ha? Ano ito dapat gawin, ha? Ikaw sa susunod, ha? Ha? Kung hindi mo alam, huwag kang makikialam. Ha? Dahil wala kang karapatan na intindihan mo, wala kang karapatan na sa'yo, ha? Ha? Dapat magtanda ka na, ha? Lalo na yung mga gamit ko, personal. Kung gamit yan, hindi mo dapat ginagamit na inintindihan mo. Ha? Opo, ma'am. Hindi kasi. Ano akala mo, ha? Ang galing-galing mo dito, ha? Ano, nagpapabida ka? Ha? Nagpapaawa ka? Kunyari, pagod ka dito? Ha? Ikaw lahat ang gumagawa, ganun ba? Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Hindi pwede sa akin yung pasensya. Ikaw dito. Halika nga dito, ha? Tandaan mo, ang gamit ko, ako lang ang gagamit. Opo. Isaksak mo sa utak mo yan. Kasi kapag pinakialaman mo to sa susunod, hindi lang ito ang aabutin mo. Masakit Ha? po, ma'am. Ha? Tama na po. Gusto ko magtanda ka, ha? Gusto ko tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Iligay mo dyan sa makitid mong utak. O, Merly,
Ipahid mo ito dyan sa kamay mo. Kaya para madaling humila, madaling gumaling. Kawawa naman yung kamay mo. Tingnan mo. Pahid mo na. Ate, banat na banat sa trabaho tong kamay ko. Ito yung panabubuhay ko kay Pyre. Ginagapan ko talaga na huwag siyang matulad sa akin, na maging labandera lang. Alam mo, Merly, napakaswerte nitong si Pyra, no? Nung nakakuha siya ng magandang trabaho. Yung personal assistant. Ang toray! Yung toray talaga, Merly. Personal assistant! Ay, nako, ate. Alam mo, malayo pang mararating ni Pyra. Pero, anong oras na? Di ba? Anong oras ba lalabas si Pyra sa opisina? Hindi ko alam eh. Hindi naman niya nabanggit sa akin eh. Pero kahit gabihin siya, okay lang. Mas magaang matambakan ng trabaho bilang isang personal assistant kesa naman mag-overtime ka na janitor o kaya yung kasambahay. Nako, mas mahirap yun. Sa bagay. Ate! Ate! Sandali! Ano nangyayari dito? Pyra! Ba't hindi mo itanong dyan sa magaling mong alalay? Hindi ko naman po sinasadya, Mami. Abay, dapat lang. Kasi magaling ka magluto, di ba? Hindi ka naman pala marunong. Ginamit mo pa tong gamit ko, ha? Itong mamahaling kong pan lang naman ang ginamit niya. Teka lang, sandali. Paano nangyari yan? Hindi naman niya trabaho magluto dito. Cindy, ano nangyari? Mami, nakisuyo lang naman kami sa kanya na igawa kami ng merienda. Pero hindi ko alam na sisirain pala niya yung kawali ni tita. O pagpalagay na, nagkamali. Ate, pan lang naman yan, madali yung paltan. Pero hindi naman ibig sabihin nun, sasaktan niyo na tong bata. Tinuturuan ko lang ang leksyon to alalay mo. Anong gagawin ko? Magpasalamat pa ako sa kanya, ha? Ngingiti pa ako, ha? Salamat, sinira niya yung mamahaling kong pan, ganon? Hindi ate, pinag-uusapan dito yung pagmamalupit niyo sa bata. In the first place, hindi niya trabaho yan. Ngayon, kung kayo may problema sa kanya, may gusto kayo iutos, ipadaan niyo to sa akin. Teka, ba't ko padadaan sa'yo? Sino ka ba? Sino ka ba sa bahay na to? Kung tutuusin, mas may karapatan ako dyan sa alalay mo na yan. Dahil yung pinapasweldo mo dyan, galing din sa akin. Ba't pa ako tapos dyan? Baka akala mo, halika nga dito. Teka lang, sandali. Bibigyan mo sa ate! Bibigyan mo kayo! Ate! Tama na! Ayos lang ba kayo? Huwag ako, Barbara, ha? Huwag ako. Mami, are you okay? May masakit ho ba sa inyo? Ano ako, Cindy? Pyra, okay ka lang? Nasaktan ka ba, ha? Ayos lang ho ako, madam. Kasalanan naman ang alalay mo, kaya galit na galit si ate. Ilang beses ko ba kailangan sabihin sa'yo, huwag ka na makialam doon. Daniel, pinagtanggol ko lang si Pyra dahil hindi naman na makatao yung ginawa nila eh. Pan lang yun. Kung gusto niya ating bayaran natin or palta natin, di palta natin. Pero yung traumang dinulot nun sa bata, sa tingin mo mababayaran ba nila yon? Ano ba tong obsession mo kay Pyra? Napaka-protective mo sa kanya. Daniel, this is not about Pyra. This is about your sister and about you. Alam mo, asawa kita, pero kamping-kampi ka dyan sa ate mo kahit mali na eh. All I'm saying is, umiwas ka na sa gulo. Ang hilig mo kasi mag-alala sa mga taong hindi mo kaano-ano, kaya ka laging napapahamak eh. Concerned ako sa kanila dahil ganun din sila sa akin. Eh ikaw, kahit kailan ba naging concerned ka sa nararamdaman ko? Why are you making such a big deal out of this? Bahala ka nga dyan. Sige na, Cindy. Magpahinga ka na. Tita, bakit yun naman po tinulak si Mami? So, what do you want me to do? I'm not going to apologize for that. Alam mo, sa totoo lang, kailangan ng mami mo yon. Nang matauhan naman siya. Hindi yun, lagi na lang yan dinidepensa, pinagtatanggol yung Pyra na yon. Eh baka mamaya lumaki pa ulo no, mag-feeling anak pa ng mami mo. Sige ka. Hindi na po mangyayari yun, Tita. I swear. Ewan ka ba naman dyan sa mami mo? Kukuha ko lang na assistant. Wala pang credentials. Palibasa, hindi nag-iisip. Katulad niya. Kaya ikaw, ha? Be a better version of your mom. Hindi sapat yung ganda lang ang puhunan. Kailangan smart ka. Maging successful. Maraming pera. Look at me. Napapasunod ko silang lahat. Lahat sila. Pati sa pamamahay na to, akong nasusunod. Yun ang hindi kayang gawin ng mami mo.
I think so too. She can't even get a proper assistant, diba? Madam B, Pyra, ayos lang ho ba kayo? Pyra, pasensya ka na sa nangyari kanina, ha? Ako nga ho yung dapat na humingi ng pasensya sa inyo dahil nadamay ko pa kayo. Hindi niyo na po dapat ako pinagtanggol kay Ma'am Susan dahil kasalanan ko naman talaga kung bakit nasira yung pan niya. Pasensya na po talaga. Nahihiya na ako sa mga ginagawa ko. Lagi ko kayo nadadamay. Hindi mo naman kasalanan yun, Pyra. Tsaka alam mo, kahit kasalanan mo, hindi dapat nagawin sa'yo yun ni Ate Susan. Tsaka sa palagay mo ba, hayaan ko na lang mapanood ka na ginaganon ka nila? Huwag niyo na po akong alalahanin. Kaya lang naman po iniisip ko dahil grabe na yung mga sinasabi sa inyo ni Ma'am Susan. Paano niyo po natitiis yun? Dahil wala akong choice, Pyra, dahil kapatid siya na asawa ko. Kaya kailangan ko siyang pakisamahan. Sila na lang yung nararamdaman ko na pamilyang nandyan para sa akin. Tsaka, Pyra, ito ang tatandaan mo. Hindi natin mapipili ang pamilya natin. Pero ang importante, may makakasama tayo sa buhay. Huwag mong kakalimutan yun. Huwag ka na umiyak. Ayokong nakikitang nasasaktan ka. Pasensya ka na sa nangyari, Pyra. Mukha yata napapadalas yung away niyo ni Barbara. Hindi ko ba maintindihan? Wala nung maaksidente siya sa Mac, parang nag-iba na siya. Ibang ugali niya. Daniel, nasunog ang mukha ng asawa mo. Talagang mag-iba itsura nun. Tsaka Brad, kaya ganun yun, madami insecurities yun eh. Madami siyang issues sa sarili niya. Biro mo dati sobrang ganda niya, tapos ngayon ganun na itsura niya. Eh, yun na nga eh. Nawala yung magandang Barbara na pinakasalan ko. Pinalitan nitong... Hindi ko alam kung paano papaliwanag kung sino nang kasama ko dito sa bahay. Lagi nagre-reklamo. Laging nakikipag-away kay ate, pati kay Cindy. At ako ang dapat magtiis. Come on. Alam mo, Daniel, dapat nga hinahabaan mo pa yung pasensya mo sa asawa mo eh. Kawawa naman yung tao. Pyra, okay ka na ba? Okay na ako, Ate Malu. Pasensya ka na, ha? Wala ako kanina, inutusan kasi ako mamalengke. Malabuti talaga pa nang magalit ko si Ma'am Susan. Kaya mag-iingat ka talaga sa kanya, ha? Opo, Ate Malu. Hoy, chismisan talaga, ha? Magtatrabaho na po, Ma'am. Sige, Ate Malu, aalis na ako, ha? Sige, mag-iingat ka. Oy, teka lang. Hindi pa kita pinapaalis. Ikaw, pumasok ka sa loob. Opo, Ma'am. Gusto lang kitang batiin sa performance mo kanina. Galing mo, ha? You look so kawawa at kulang na lang maihika sa takot kay Tita Susan. Tanga mo rin, no? Talaga sinunod mo pa ako. Ibig sabihin, pinano mo ang lahat ng yon? Hindi naman kasi ako tanga katulad mo, Pyra. Siyempre, alam ko namang magagasgas yung pants pag ginamitan ng sponge. Bakit mo kinailangan gawin yon? At bakit gusto mo ako ipahamak sa tita mo, Ma'am Cindy? Because I can. And because I want to. So ano?
magsusumbong ka kay Tita Susan? Eh, baka nga palakpakin pa niya ako sa ginawa ko. O ano pang tinutunganga mo dyan, ha? Chupi! Doon ka na lang sa inyo at doon ka na lang magpaka-loser face. Ay, Myra, anak, ano? Ako na yan, akin na. Nay, ako na po. Magpahinga na lang po kayo. Ay, nako eh. Basta para sa'yo, hindi naman napapagod ang nanay mo eh. Eh, ikaw napapansin ko, parang mas pagod ka pa sa akin pagdating mo dyan sa trabaho eh. Nay, napapagod lang naman po ako sa pagbiyahe. Alam niyo naman, siksikan minsan sa MRT. Anak? Ano to? Ha? Bakit namumula yan? Anak, meron bang nananakit sa'yo, ha? Nay, syempre naman po, wala. Sino naman pong gagawa sa akin nun? At saka, hindi ko naman po alam na may ganito ako eh. Huwag na lang pong pansinin. Siguro po dun sa, kasi nga siksikan dun sa MRT, eh, may natatama-tamaan ako. Anak, may problema ka ba doon? Wala naman po. Nay, masaya naman po ako sa nakuha kong trabaho eh. At saka, mababait naman po yung mga tao doon. Yung mga estudyante ni Sir Aidan. Sa tingin mo ba magtatagal ka doon? Opo. Sana gumaling na yan. Ingat-ingat ka naman kasi minsan. Ay, nako. Kung ako sa'yo, lalayasan ko na yung trabaho na yan. Baka sa susunod, gawin ka ng punching bag nung evil tandem ni na Ma'am Susan at Cindy, no? Oo, Pyra. Umalis ka na lang dun. Eh, kaya ko pa naman, Ena eh. Naku, Pyra. Kailangan mahalin mo muna ang sarili mo. Sir Aidan, gustuhin ko man umalis. Hindi pwede. Kawawa naman po kasi si Madam B. Hindi ko siya kayang iwan. Kawawa siya doon. Bakit naman? Eh, ikaw nga itong kinakawawa eh. Iba kasi yung sitwasyon niya sa bahay nila. Doon, parang hindi siya importante. Tapos malungkot siya. Naghahanap ng pagmamahal. Pagmamahal na hindi niya man lang maramdaman sa sarili niyang pamilya. Masakit pa naman magsalitaan si Ma'am Susan. Tapos lagi sila nagtatalo ni Sir Daniel. Tapos, may anak pa siya na maldita. Tapos nasunog pa ang fest niya. Ay, naku. Talagang kanya-kanya tayong drama-rama sa buhay, no? Akala ko nga po na kay Madam B na ang lahat eh. Yun pala, maraming kulang. Kaya hindi ko siya magawa-gawang iwan. Kasi alam kong kahit papano, napapasaya ko siya. Tsaka gusto ko siyang pasayahin. Gusto kong iparamdam sa kanya na kahit hindi niya ako kaano-ano, nandiyan lang ako para sa kanya. Oh. Congratulations, Pyra! Ikaw na. Ikaw na ang ulirang assistant awardee. Cindy, this would look good on you. Alam mo, tsaka ang gusto kong gawin, ipa-French twist kaya natin yung hair mo para litaw na litaw ang big mo, anak. Good idea, Mommy. Iniisip ko rin, baka magpa-look test muna ako para alam ko talaga yung mas bagay sa akin. Alright. Tapos, gusto mo, samahan na rin kita mamaya. Asikasuhin na natin yung sa couturier para mapagawa na natin yung gown mo, Sige, no? Mommy. Madam B, ito na po yung pang 1 p.m. yung gamot. Thank you, Pyra. Cindy, guess what? Nakausap ko yun sa States. In-order ko na yung gown mo. Remember that elegant gown na nakita mo sa magazine? Oh, what's this? No need for this. Darating na yun within the week. Really, Tita Susan? Kung ano yung nakita mo, exact. Oh my gosh! Thank you! Of course! I
I want you to look your best for the guests and the press. Correct! And syempre, magiging perfect na talaga ang debut ko kasi I got my dream gown. At marami din talagang maiinggit dyan. For sure. Oh well, siguro mas okay na yan since nabili ka na ni Ate Susan ng gown mo. Hindi na natin kailangan pumunta sa couturier. Siguro ang isi-settle ko na lang yung sa caterer natin. Naka-pencil booking. Pyra, please, can you get my organizer? Cindy, what if doon lang tayo sa kakilala ko magpa-cater? You should try their French cuisine. Ay, naku talaga naman. French cuisine? Yeah, naku, mai-impress ang guests mo. Ate, kasi wait lang ha. Di ba anak, ang gusto mo yung Filipino cuisine? Kasi naka-pencil booking na tayo sa kanila. Mami, sa tingin ko yung sinadjust na lang ni Tita Susan. Para may iba lang. French cuisine. Sigurado masarap yun. Of course. I'm very sure of that. Siya nga pala, ikaw, Barbara. Nakapagpagawa ka na ba ng gown? Oo, ate, may susuotin na ako para sa party ni Cindy. Ganun ba? Kasi I'm thinking, what if huwag ka na lang muna kayo umattend sa debut? I mean, don't get me wrong, ha? Kasi naman, parang naisip ko lang, concern lang ako sa'yo, no? Yung mga tao, makikita yung mukha mo, medyo hindi pa totally healed yung sugat mo, eh. Baka mamaya, mandiri lang sila, o kaya tanungin ka pa ng kung ano-ano, anong nangyari, di ba? Siyempre, moment ni Cindy yun, di ba? Dapat lahat ng attention nasa kanya. So, I'm just saying. Well, anyway, tawagan ko na ha, yung caterer. Sige po, sige. tita. Pagkatapos siguro, mag-food tasting tayo. Wow! Para alam mo kung anong ibig ko sabihin, ha? Good idea. Ay, ihatid na lang kita sa school. Sige po. Okay? Sige, Please Mami. lang ako, ha? Mauna na muna ako. Okay. Pyra, ikaw na lang siguro tumawag dun sa caterer natin. Nandiyan lahat yung numbers. Pa-cancel mo na lang. Sige po. Madam B, napaka-cancel ko na po yung sa Madrigal's Catering. Nagulat nga po yung may-ari kasi pinakancel nyo. Favorite din kasi namin dun sa Madrigals. Every birthday ni Cindy, dun kami kumakain. Except ngayon na magde-debut siya. Siguro naman po, pinagbigyan ni Ma'am Cindy si Ma'am Susan dahil siya yung gagastos. Tsaka siguro naman po, mas gusto pa rin ni Ma'am Cindy yung Madrigal's Catering eh. Ayan, madam. Mas bagay po sa inyo yung nakangiti. Ikaw talaga, Pyra, binobola mo pa ako. Naku, madam, hindi ko po kayo binobola. Kasi sa totoo lang po, mas nakakaenggan yung lumapit sa mga taong nakangiti. Kaya kayo po, hindi na po kayong makonscious sa sugat nyo dun sa debut ni Ma'am Cindy. Hitian nyo na lang po yung mga tao. Ang sabi po kasi ng nanay ko, mas madaling lapitan ng nakangiting bungi kesa sa magandang nakangimi. Alam mo, may point yung nanay mo, ha? Pyra, naisip ko lang, ba't hindi na lang kaya sumahan mo na lang ako sa party? Bibilan na lang kita ng gown. Eh, naku, Madam B, wag na po mapapagastos pa kayo eh. At saka, nandun naman po si Ma'am Cindy. Siyempre, alam mo naman, birthday niya yun, party niya yun, magiging busy siya sa pag-i-entertain ng mga bisita niya. Siya nga pala, isip ko, di ba magtidebo ka na rin? Kailan ba yung birthday mo? Malapit na po. Kaso, wala kaming pang-debut eh. Pero, masaya naman ako kahit na magkasama lang kami ni nanay sa araw na yun. Alam mo, Pyra, hindi naman ang importante sa isang ina. Maliit man na salo-salo yan or debut, ang importante, magkasama kayong dalawa. Pero alam mo, naisip ko nga parang huwag na lang kaya ako umattend sa party ni Cindy kasi baka mapahiya lang siya dahil sa itsura ko. Madam B, huwag niyo na pong isipin ang sinabi ni Ma'am Susan. Kayo po ang ina ng debutante. Tsaka, isang beses lang naman po mag-18 si Ma'am Cindy eh. Sayang naman po kung di niya kayo makakasama sa espesyal niyang kaarawan, di ba? Yan. Yan ang eksaktong itsura ng in-order ni Titang gown sa akin for my debut. So pretty, right? Ang ganda! At super price ito, ah. Sana, tita ko rin si Tita Susan mo.
Well, I'm the only niece. That's why I'm so special. Bait-bait nga talaga sa akin ni tita eh. In-order pa talaga sa akin ngayon. Mas naging excited tuloy ako. Ay nga pala, ite-text ko kayo kung kailan yung rehearsal for the cotillion. Wait, saan ba yung final venue? Hindi pa kasi sure, pero wina-workout naman ni Daddy. Pero most probably sa house na rin eh. Bilang maganda naman yung garden namin. So, garden setup. Sa bahay nyo? Paano si Pyra? Paano kung magkita sila ni Jeff sa party mo? Of course, hindi ko naman hahayaan na pauli-uli lang at naglilinis kung saan-saan yung janitress na yun. Ikukulong ko siya sa loob ng bahay namin. Maglinis yung Pyra ngayon. Buong maghapon, buong magdamag ng party ko. Tama ba yung narinig ko? Si Pyra yung pinag-uusapan niyo? Pyra, bakit hindi mo sinumbong kay Madam Day yung mga ginagawa ng Irla sa'yo? Kailangan solusyonan na natin yung problema mo. Layuan mo na si Jeff. Hindi kaya nandun si Pyra kay Cindy? Jeff! Napadaan ka ata, hindi mo nasabi. Bakit parang ayaw mo akong papasukin? Cindy? Ano ginagawa mo dyan? Nahanap ko yung yung ring ko na misplace ko. Tulungan na kita para mabilis. Ay, hindi na, Jeff! Jeff!